Isa akong college student sa isang private school dito sa Patana, Bangkok. Ako nga pala si Rebecca Patricia Armstrong o Bekbek na lang. Bago lang kami dito sa Thailand at naisipan ng parents ko na dito na manirahan sa lugar na kinalakihan ng aking ina, which is Thai ang mom ko at British yung papa ko. Unang araw pa lang ng pasukan ay kinabahan na ako. Wala pa akong kaibigan simula nung dumating kami dito o kakilala man lang. Pagdating sa school at pagkatapos mag-introduce sa sarili ay tumabi ako sa isang magandang babae na may mahaba na pulang buhok. Maputi, matangkad pa kaysa sa akin. Medyo may hiwa ang kilay. Napakagandang mukha at astig kung buo mo itong tingnan. Nang tumingin siya sa akin ay nabighani ako lalo sa ganda ng kanyang mga mata na para bang kinakausap ka nito. Ngumiti siya sa akin sabay nguya ng bubble gum na nakatago lang sa ilalim ng dila nito. May eyeliner sa mga mata at mapupulang mga labi na parang watermelon. Nagsimula na ang klase at palagi niya akong nililingon. Nakasmile na para bang may anong dumi sa mukha ko. Psst! Nongfrin! Tinawag siya ng isang maganda at cute na babae sa likod na may ibinubulong na tila sila lang dalawa ang nagkaintindihan. Nam ang pangalan niya. Napatingin ako sa kanila at nang mapansin nila ako ay agad akong nagsulat ng kahit na ano sa papel para hindi ako mahalata. Nung natapos na ang klase ay patungo na ako palabas ng gate nang may biglang umakbay sa akin. Bumungad ang maamusan ng mukha ni Free na nakangiti na may kung anong masamang balak kung iyong titingnan. Naaamoy ko ang mabango niyang hininga. Nagtitigan kami ng ilang segundo at nangungusap na naman ang kanyang mga mata. Natigil ang buo kong pagkatao. Biglang sumikip ang dibdib ko at tumakbo na lang kaagad palabas at sumakay sa kotse ni Papa. Habang papauwi, naisip ko kung anong trip ng babaeng yun sa akin. Nagising ako nang kinausap ako ni Papa. Bek, anak, kumusta ang unang araw ng pasukan? Ayos lang naman po, Pa. Nang makauwi at pagkatapos maghapunan ay kinamusta ako ni Mama sa unang araw ng pasok at sinabihan na ayos lang naman. Kailangan ko raw makahanap ng kaibigan para hindi ako malungkot at madali lang maka-adjust sa bago naming buhay dito sa Thailand. Hindi na ako nagsalita at nagpaalam na papasok na sa kwarto ko. Nag-open muna ako sa aking social media account at hinanap ang profile ni Freen. Sa mga kuha na litrato, may napansin ako na sila lang dalawa ng mama niya sa bahay at may maraming negosyo. Isa siyang pasaway na nag-iisang anak na may mga nakabantay na bodyguard at gumagawa lagi ng paraan para makaiwas dito. Hindi ko namalayan na mag-aalas 11 na ng gabi kaya nagpasya na akong matulog. Kinabukasan nag-start na ang klase ngunit wala pa si Frin sa kanyang upuan. Medyo nakahinga ako na maluwag kasi feeling ko pinaglalaroan niya ako o baka nag-overthink lang itong utak ko. Nakita kong palapit siya sa akin na para bang hindi late kung maglakad. Magkaklase kami sa halos lahat ng subject kaya palagi ko siyang nakikita. Umupo siya at biglang bumulong sa akin. Sama ka? Ha? Saan? Basta. Ano? Sabay kindat at bigla na lang akong napaoo. Sa paglipas ng ilang minuto para akong nagsisi na sasama sa kanya. Hindi ko pa naman siya gaano kakilala.
Pero sabi nga ni Mama, kailangan ko maghanap ng kaibigan. Nag-text ako kay Papa na may pupuntahan lang kami ng kaklase ko at wag na niya akong sunduin mamaya. Hindi namin tinapos ang panghuling subject at napansin kong parang may tinataguan si Frin. Sumakay kami sa kotse niya at mabilis na nagmaneho. Pwede ka bang magmaneho? Baka mapagalitan tayo ha? Just trust me. Kinindatan na naman niya ako at wala na lang akong nasabi. Hindi ko alam bakit hindi ako makapaghindi sa kanya. Para bang meron siyang mahika na kapag titigan mo siya sa mata ay wala ka nang magagawa. Dinala niya ako sa isang madilim na lugar na tila ba'y walang katao-tao. Pagkababa ay dumaan kami sa may malalaking puno, damuhan, at dun sa unahan may isang pinto na akala mo ay halaman. Pagkabukas ay bumungad sa amin ang malakas nitong tunog. Nangangamoy alak at sigarilyo na parang hindi ka makahinga. May mga yumakap sa kanya ng mga lalaki at yung isa ay nalikan siya sa labi na parang wala lang nangyari. Yumakap din si Nam at ngumiti sa akin at sa tingin ko ay lasing na ito. Hinila ako ni Finn patungo sa isang grupo kung saan may mga boteng iba't ibang klase ng alak at mamahalin na pulutan ang nandoon. May mga maliliit na baso, naghahalikan sa gilid, at may gustong sayawan ako. Hindi ko marinig ang mga salita sa lakas ng tunog na para akong mahihimatay. Lumapit si Finn sa aking tenga at sumigaw. Ayos ka lang ba? Oh, shots! Napailing na lang ako at hinanap ang daan para makalabas sa lugar na yun. Nang mahanap ko ang daan palabas, ay natakot ako dahil parang imposible na makauwi sa madilim at walang kalsada o taxi na dumadaan sa lugar na yon. Maya-maya, lumabas si Frin at niyakap niya ako sa likod sabay halik sa aking leeg at nangangamoy alak kaagad ito. Bigla akong kumawala sa pagyakap niya at sinabing uuwi na ako. TJ naman ito. Let's enjoy. Tinitigan ko lang ang nangungusap nitong mata. Habang sumasayaw siya na tila ba'y naririnig niya ang tunog sa loob na may hawak na bote ng alak ay nakita ko ang lungkot sa ilalim ng mga ngiti nito. Hindi naman kami ganun ka-close pero niyakap ko siya ng mahigpit na parang naiintindihan ko ang sinasabi ng mga matang nakatitig sa akin. Ramdam ko naman ang pagyakap niya sa akin sabay haplos ng likod ko, pababa at biglang kinurot ang puwet ko. Bigla ko siyang naitulak at tawang-tawa sa ginawa niya. Magagalit na sana ako ngunit inintindi na lamang ito at sinabayan ng kanyang pagtawa. Nagpahangin kami sa labas at umupo sa ilalim ng puno na bigla siyang sumandal sa akin. Ewan ko ba kung bakit gusto ko rin ang ginagawa ni Frin at hindi na lang ako gumalaw. Makalipas ang ilang minuto at medyo nasa katinuan na ay inihatid niya ako sa bahay at umalis na rin kaagad. Hindi naman ako pinagalitan ni Mama dahil sinabihan siya ni Papa na may kaibigan na ako at may pinuntahan lang kami. Kinabukasan ay antok na antok akong pumasok sa klase at hindi mahagilap ang anino ni Frin. Pumunta ako sa CR
at ilalak na sana ang pinto nang biglang pumasok si Finn. Hingal na hingal at hinalikan ako bigla sa labi. Napasandal ako sa pader. Nang itinulak ko siya ay tumingin siya sa labas. Binuksan ni Finn ang pinto nito at hinalikan ako ulit ng mahigpit na hindi ako nakawala. May napansin akong dumating na lalaki at nung nakita niya kaming nasa loob ng cubicle ng CR ay umalis kaagad ito. Pagkaalis ng lalaki ay tiningnan ni Finn kung wala na ba ito at umalis na rin siya na iniwan ako walang isang salita kung anong nangyayari. Naglakad ako pabalik ng classroom na naiinis. Nakita ko si Frin at si Nam na nagtatawanan sa gilid. Hindi ko mawari kung anong ginagawa niya at kung bakit niya ako ginaganto. Gusto ko naman siya maging kaibigan ngunit feeling ko hindi maganda ang maidudulot niya sa pag-aaral ko. Sinubukan kong umiwas sa kanya. Nagpapalit ako sa klase. Minsan, hindi ako pumapasok sa iilang minor subjects at pumupunta sa library. Nagulat ako nang makita ko ang pangalan ni Frin sa card na nasa likod ng libro. Nasa isip ko, nagbabasa din pala siya ng libro. Ilang araw na din akong pumupunta sa library. Nagbabasa ng kahit na anong libro para aliwin ang aking sarili. Napansin ko na halos may pangalan ni Frin yung mga card na nasa likod nito. Biglang may tumabi sa akin at alam na alam ko yung amoy na yun. Si Frin Sarosha Shenkimha. Aalis na sana ako nang makitang bitbit niya ang isang libro na sa tingin ko ay magandang hiramin. Binasa ko yung cover ng libro nang bigla niyang itinaas at ipinasok ako sa dalawa niyang kamay habang hawak ang librong binabasa. Napasandal ako sa dibdib niya. Naglapit ang mga mukha namin at amoy na amoy ang isa't isa. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa sa akin to. Niyakap niya ako ng mahigpit na gusto kong sumigaw ngunit nasa library kami at binulungan niya ako. Wala kang kawala. Kinurot ko ang kilikili ni Frin at nabitawan niya ako sabay takbo. Pagdating ko sa bahay ay nagbihis ako ng pampatulog bago kumain. Pagkalabas ay tumunog ang doorbell at pagbukas ni Mama ay nagpakilala si Frin na matalik kong kaibigan. Nagsinungaling na meron kaming projects na tatapusin at makikisleep over ito para matapos lahat ng kailangang gawin. Nang marinig ko iyon ay hindi ako umimik. Napakunot na lang ang aking noo. Sinenyasan ko siya kung ano na naman ang ginagawa niya dito sa bahay namin. Ngumiti lamang si Frin at masaya namang pinapasok siya ni Mama at pinaghandaan ng ekstrang pinggan para maghapunan. Nang pumasok na kami sa kwarto ay sinabi ko sa kanya kung anong ginagawa niya sa amin at ba't makikitulog pa ito. Hindi siya nagsalita. Binuksan ang aparador upang mamili ng pampatulog. Parang walang naririnig si Frin sa lahat ng tanong ko sa kanya at pumasok sa banyo para maligo. Tumabi siya sa akin at humiga. Wala siyang isang salita. Natulog ako na malayo sa kanya at nakatalikod nang bigla niya kong niyakap ng mahigpit. Ramdam ko ang buong katawan nito. Hindi ko alam pero masarap sa pakiramdam ang mga yakap niya. Hindi ako makagalaw nang bigla siyang humagulgol ng iyak. Hinayaan ko siya ng ilang minuto at hinarap ko si Frin. Pinunasan ang mga luha nito ngunit hinawakan niya ang kamay ko. Tiningnan niya ako at inayos ko ang kanyang buhok. Napayakap ako ng mahigpit sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyayari basta't gusto ko lang gawin sa kanya ito.
Nang hinarap ako ni Frin ay sinunggaban niya ako ng halik. Itinulak ko siya at kumabog ang dibdib ko. Napatitig ako sa kanyang mga mata na para ba akong pinapapasok sa kung ano man ang iniisip niya. Kumakabog ang puso ko. Hinalikan niya ako ng marahan at hindi ako nakaiwas. Nang maramdaman ko ang malalambot niyang mga labi ay hindi na ako nakapagpigil at sinabayan ko ang napakagaling na pagsayaw ng mga labi niya. Tila ba'y parang nag-aalab ang aking damdamin. Ngayon ko lang ito naramdaman at sa hindi inaasahan ay sa kapwa ko pa babae. Feeling close din kasi itong si Frin. May ugaling andali lang niyang makuha kung anong gusto nito. Hinawakan niya ang dibdib ko at pababang hinalikan ang aking leeg at tenga. Naririnig ko ang mga hangin na lumalabas sa kanyang bibig. Sumisid siya sa ilalim ng kumot at tinanggal lahat ng saplot sa aking katawan. Hinayaan ko siya at naibigay lang ang tiwala ko sa kanya. Napaungol ako sa mga ginagawa niya sa buo kong pagkatao. Pagkatapos ay hinubad ni Finn ang kanyang damit at nakita ko ang tattoo sa baba ng dibdib niya. Hinalikan niya ako na kay sarap. Ramdam na ramdam ko ang init sa malambot niyang mga labi. Init ng kanyang katawan at ang paggalaw nito. Bigla akong napaisip at huminto. Beck? Ano ba tong ginagawa mo sa akin, Frin? Bakit? Ayaw mo ba? Beck? Hindi ako nakapagsalita. Ngayon ko lang din siya narinig na tinawag ako sa palayaw ko. Kinabukasan, nagising ako na wala na si Frin sa tabi ko. Sabi ni Mama ay maaga daw itong umalis at nagpasalamat. Wala kaming pasok kaya ang tagal kong nagising. Tila ba ang sarap-sarap ng tulog ko kagabi. Kumain ako ng agahan nang bigla kong naisip ang nangyari sa amin ni Frin. Bek, ayos ka lang ba, anak? Nagising ako nang mapansin kong tinatawag ako ni Mama. Nagtanong siya kung nakatulog ba si Frin. Nagustuhan din daw niya ito dahil sa magalang at nakikita niyang mabait. Kung alam lang ni Mama. Pagkatapos kumain ay naghugas ako ng pinggan. Naisip ko na naman yung nangyari sa amin ni Frin. Bigla akong pinawisan at kumabog ang dibdib ko. Para bang nawala ako saglit at bumalik sa pangyayari na kung saan nasarapan ako at narinig ang mga ungol ni Frin. Nang mabitawan ko ang kutsarang hinuhugasan ay bigla kong binilisan ang aking paghuhugas na sumasabay sa kabog ng aking dibdib. Pumasok ako sa banyo. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin. Hinawakan ko ang aking mga labi at napangiti. Ano bang iniisip mo, Bek? Ba't ganun? Sa mga sumunod na araw ay nakita ko si Nam sa may hallway ng school na may kausap sa telepono. O ano na? Tagumpay ba ang plano? Nang paalis na sana ako ay narinig kong si Frin ang kausap niya, kaya nagtago ako sa may gilid ng pader. Rinig na rinig ko lahat ng mga sinabi ni Nam. Nakaramdam ako ng pamamanhid at parang may punya na tumagos sa dibdib ko hanggang sa likod. Si Nam ay matalik na kaibigan ni Frin na anak ng may-ari ng school namin. Ang dami ding nagkakagusto nito dahil kahit na medyo chubby ay sobrang sexy din ang katawan niya. Dumiretso ako sa CR at hindi napigilang umiyak.
Nakaplano na pala lahat na kailangan ni Free na gaguhin ako ay para makatakas sa mga bodyguard at kailangan nilang makitang close kami. Lahat ng ginagawa ni Finn ay nalalaman ng mama niya at para magkaroon ng konting tiwala sa kanya ay ginamit niya ako. Isa lang akong simpleng babae na gustong makapagtapos ng pag-aaral. Kung titingnan mo ay masasabi mong isa ako sa mababait na estudyante at masunurin sa magulang. Paglabas ko sa cubicle ng CR ay nakasalubong ko si Finn. Nakita niyang maga ang mga mata ko at nang hawakan niya sana ako ay bigla akong umiwas. Tumakbo ako ng tumakbo at nakarating sa tuktok ng building. Tumunog ang aking telepono. Unregistered number yung tumatawag. Tumahan ako sa pag-iyak at sinagot yon. Hello? Sino to? Walang sumagot. Hindi niya pinapatay ngunit hindi rin naman nagsalita kaya ako na lang mismo ang nag-off nito. Ilang minuto bumaba na ako papuntang classroom. Kinakabahan ako kasi alam kong magkaklase lang kami ni Frin. Sa subject na ito ay hindi naman kami magkatabi kaya baka okay lang. Nung pumasok ako ay nakita ko siyang nakatitig sa akin. May bukol sa gilid ng pisngi niya na galing sa lollipop na nasa ilalim ng bibig. Sa sandaling seryoso ang mga tingin ni Frin sa akin, nakita ko sa mga mata niya ang pagkabahala na hindi niya pinapahalata. Umupo ako sa harapan na medyo di kalayuan sa kanila. Noong natapos ang huling subject ay tumayo ako agad at dali-daling lumakad palabas ng pinto. Nakarating na ako sa may hallway at huminga ng malalim. Sumakay ako sa kotse ni Papa at sabi niya magpapagasolina muna siya. Habang naghihintay, sa tapat ng kalye ay may isang maliit na tindahan kung saan nakita ko si Frin at Nam na nagyoyosi. Nakakunot ang noo ni Frin at malalim ang iniisip. Nagpatuloy si Papa sa pagmamaneho at buti na lang hindi niya napansin si Frin. Nang makarating ng bahay, dumiretso ako sa kusina. Uminom ako ng maraming tubig para hindi mahalata ang maga sa aking mata. Bago ako natulog, tumunog ang aking telepono. Yung unregistered number na naman at sinagot ko ito. Pwede ka bang lumabas saglit? Boses iyon ni Finn. Sakto lang na nasa kwarto na sila Mama at Papa nang dahan-dahan kong binuksan yung pinto. Nakita ko sa labas ng gate ang isang pasaway na babae. Sa forma pa lang nito ay mukhang nakainom at buti na lang nandyan ang driver/bodyguard niya sa loob ng kotse. Pinaalis niya ang driver niya ngunit nagmaneho lang sa unahan at hinintay si Finn kung kailan siya sasakay. Sinabi ko sa kanya na alam ko na ang lahat at huwag nang magmaang-maangan pa. Sinabi ko na ayaw ko na siyang makita o makausap pa dahil isa siyang manloloko. Hindi kumibo si Frin. Hindi ko na hinintay ang sagot o reaksyon nito at pinagsarahan ko siya ng gate at pumasok na ako sa amin. Lumipas ang ilang buwan at minsan ko na lang nakikita si Frin. Balita ko ay tumatambay sila sa tindahan. Nagyoyosi at minsan pinupuntahan yung lugar kung saan una niya akong dinala. May ibang subjects na rin na hindi niya pinapasukan hanggang sa hindi na talaga ito pumapasok. Hindi ko na alam kung anong nangyari kay Frin. May lungkot sa aking dibdib na tila ba ay namimiss ko ang pasaway na yun. Hindi naman talaga kami ganun ka-close pero dahil sa ugali at pinapakita niya sa akin ay madali lang nahulog ang loob ko sa kanya. Oo, ang dali lang. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa pasaway na yun? Mata pa lang niya ay nakuha na kagad itong puso ko. Ngayon lang ako naging sigurado. Sa lahat ng babae na naging kaibigan ko noon,
Hindi naman ako nakaramdam ng ganito. Si Frin lang yung nakadukot ng puso ko. Lumipas ang ilang taon, nakagraduate at nakapagtrabaho ako bilang manager ng isang mall dito sa Siam, Paragon. Ang isang mall manager ay may pananagutan sa pangangasiwa sa pang-araw-araw na operasyon ng isang shopping mall. Kabilang dito ang pamahalan ng staff, inventaryo, at serbisyo sa customer sa mga specialty na restaurant at retail na tindahan. Tinitiyak namin na ang mga ulat sa pananalapi, pagpapaupa, at mahalagang impormasyon ay nauunawaan para sa paggawa ng desisyon. Sa unang linggo ng aking trabaho ay nahirapan at na-pressure ako sa lahat na kailangan kong gawin. Pag-uwi ko palagi ay bagsak agad ang buo kong katawan sa kakapagod din ng utak ko. Kinabukasan ay napansin kong may mga tao na naghiyawan sa unahan. Napaisip ako na wala namang artistang nakaschedule sa araw na yon. Pinagpatuloy ko ang pag-asikaso ng isang customer. Lumingon ako nang may mapansin. Nakita ko ang papalapit na babae na maputi. May mahabang maitim na buhok. Matangkad. Nahiwa sa kilay. Naka-Coco Chanel na dress. Naka-Gentle Monster sunglasses ay nakilala ko kaagad siya. Si Frin Sarosha Shankimha, ang anak ng may-ari ng mall na pinagtatrabuhan ko dito sa Siam. Tumigil siya sa paglalakad at may itinuturo ang kasama niyang lalaki na tila ba'y ipinapasyal siya nito sa lahat ng floor ng mall. Biglang kumabog ng malakas itong dibdib ko. Hindi ko inaasahan na siya pala ang anak ng may-ari sa mall na ito. Hindi ko rin inaasahan na makita pang muli ang pasaway na inibig ko at hindi ko rin inaasahan na ganito kabilis ang takbo ng puso ko na tila ba'y gustong lumabas nito at magwawala sa kaba at magtatadyak sa kung anuman itong naramdaman ko. Halo-halong emosyon. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses upang makitang mabuti ang lahat na dapat nitong mapag-aralan. Bigla akong tumalikod. Nagkunwari sa customer na nasa unahan yung gusto niyang makita. Para akong nahalata ng customer at tinanong niya kung ayos lang ba ako dahil daw sa lamig ng aircon ay pinapawisan daw ako. Kinagabihan ay sinundo ako ni Kuya Richie kasama ang anak niya. Nasorpresa ako dahil hindi ko alam na magbabakasyon sila dito sa Thailand at hindi nagsabi sa akin. Niyakap ko siya at kinarga ko naman si baby at pumasok ng sasakyan. Nandoon din ang asawa ni Kuya. Nalimot ko saglit ang mga nangyari sa araw na yon. Ilang araw din ang lumipas ay nagpa-schedule ang meeting ang anak ng may-ari na si Frin. Hindi sana ako papasok ngunit sinabihan kami na bawal umabsent dahil gusto kaming lahat na makilala. Nakaabang kaming lahat sa kanya. Iniisa-isa niyang nginitian at binabasa ang lahat ng mga name tags ng mga empleyado. Ilang hakbang na lang ang pagitan ay napalunok ako ng laway. Nakatingin lang sa sahig. Nang makita kong may mga mapuputing paang nakahil sa harapan ko. Nanginig ang buo kong katawan. Tinawag niya ako sa palayaw ko na bekbek. Hindi na ako nakagalaw. Hinawakan niya ang aking baba at iniharap sa kanya. Yumuko siya ng konti at inilapit ang kanyang mukha sa akin. Namiss ko ang mga amoy na ito. Para akong yelong natutunaw. Tinitigan niya ako ng ilang segundo. Para na naman akong pumasok sa loob ng kanyang mga mata na tila ay biglang naglaho lahat ng tao at siya lang ang aking nakikita. Siniko ako ng katabi kong manager kung ano daw ang ginagawa ko. Kanina pa pala umalis si Frin at
Nag-i-imagine itong utak ko na kung ano-ano. Bumalik na kami sa aming trabaho. Ilang minuto na lang ay magla-lunch break na rin ako. Nag-text sa akin si kuya na magkikita kami sa isang restaurant na nasa mall lang na tinatrabahuan ko. Habang kumakain ay nagtatawan at nagkamustahan na rin. Close kami ng kuya ko kasi nga kami lang dalawa. Sa England lang talaga siya nag-aral noon at doon na rin nakapag-asawa. Nang pabalik na ako ay nakasabayan ko si Finn sa elevator kung saan mga empleyado lang ang nakakagamit nito. Kami lang dalawa at tahimik lang sa loob. Hindi niya ako kinibo. Tumunog ang phone niya at napangiti ito. Hello? Yes, I'm okay. Okay, bye. Miss you. Love you. Pinatay ito ni Finn. Nag-open ang elevator at bumalik ako sa trabaho. Bigla akong nainis. Parang wala man lang kaming pinagdaanan. Bakit parang hindi niya ako kilala? May pa miss you, love you pang nalalaman? Ilang beses din kaming nagkasalubong at nagkakasabayan ni Finn. Umaarte na lang din akong hindi ko siya kilala. Isang araw sa day off ko ay namasyal kami ni Kuya dala si Baby. Namili ng mga damit at pasalubong dahil babalik na sila sa England. Maya-maya ay may pamilyar akong mukha na nakita. Si Nam. Nang makita niya ako ay nagulat siya at niyakap ako na sa pagkakaalam ko hindi naman kami ganun ka-close dati. Kagaya ni Finn ay bigla din itong nawala na parang bula. Hiniram niya ako kay Kuya Richie na akala niya ay asawa ko. Tawang-tawa siya na nawawala ang mga mata nito kasi singkit siya at kaganda pa rin. Medyo tumaba pero ang sexy pa din at chubby face. Hindi ko na lang pinansin at nag-usap kami. Nagsorry si Nam dahil sa ginawa nila ni Frin dati. Sa mga panahon na iyon ay nakahalata na din naman siya kay Frin na tila ay nagugustuhan na itong makasama ako kaysa sa kanya. Alam mo ba, matagal ko ng kaibigan niyang si Frin. Maliliit pa lang kami alam ko na ang mga tumatakbo sa isip niyan. Nakita kita sa hallway nung araw na nag-usap kami sa phone. Kinabahan ako noon, kaya ipinaalam ko kay Fee na baka narinig mo yung pag-uusap namin. Nung tumakbo ka, palabas ng CR, hinanap ka niya sa buong campus. Hindi siya mapakali. Tinawagan ka niya sa number mo. Nung narinig niya boses mo na umiiyak, hindi siya kumibo. Ibang friend ang nakita ko nun. Naglasing siya. Kahit mga bodyguard niya ay hindi na makaawat. Hinatid siya ng driver niya sa inyo kasi nagmakaawa na kahit saglit lang makita ka niya at makausap sana. Sorry, Beck, ha? Nasa plano nga na gagamitin ka ni Frin para makawala sana sa mama niya. Sa mga bodyguards na nagbabantay sa kanya. Pero, alam mo, wala naman din sa plano na mamahalin ka niya eh. Kaya nga nung nag-usap kami na narinig mo ko, sinabi ni Frin sa akin lahat. Sumikip ang dibdib ko. Matagal ko na silang pinatawad. Kahit din naman sa mga sandaling iyon ay naging masaya naman ako. Hiningi ni Nam yung number ko at niyakap ako. Nang makaalis na ay pinuntahan ko si Kuya para makauwi na rin. Habang nagmamaneho si Kuya at hawak ko si Baby na natutulog, nahalata niyang malalim ang iniisip ko. Okay ka lang ba, bunso? Oo naman. Inaantok lang. Alam kong hindi ito naniniwala. Alam ni Kuya na hindi ako okay. Hinawakan niya ako sa braso at sinabi na kaya ko raw lahat kahit na anong pagsubok.
dahil ganun din daw siya at nagmana daw ako sa kanya. Tumawa kami dahil parang dapat kay Papa kami nagmana at kay Mama. Sila naman yung magulang ah. Nagtawanan na lang talaga kami ni Kuya at namiss ko yung mga samahan namin. Pagkatapos maghapunan ay tumunog ang phone ko. Si Nam. Sinabi niya na kung may mga tanong daw ako pwede daw niyang sagutin. Nabahala ako na medyo kinabahan. Ang dami kong tanong. Mga tanong na dapat pa ba itong itanong? Nam? Bakit ba nawala kayo ni Frin? Sinabi niya na nasaktan ng sobra si Frin sa mga nasabi ko noong gabing lasing siya at pinuntahan ako. Palagi daw itong balisa, nagyuyosi, nag-iinom at sinasamahan niya ito. Napunta sa punto na gumamit na sila ng bawal na gamot. Napakunot ang noo ko sa mga narinig. Napahawak ako sa aking ulo. Para akong binagsakan ng langit at lupa na hindi ako makahinga. Ano ba ang nagawa ko? Ano ba ang ginawa ko? Nagpatuloy si Nam at habang nakikinig ako ay hindi ko mapigilan ang aking mga luha sa pagdaloy nito. Sinabi niya na umuwi ang mama ni Frin nung nalaman lahat ng yon at wala nang nakapagpigil sa mga ginagawa nito. Kahit si Nam ay pinigilan na rin si Frin na hindi na tama at sumobra na ang paggamit niya kaya napilitan siyang isumbong ito. Awang-awa ako kay Frin sa mga narinig ko. Para akong sinaksak na paulit-ulit dahil alam kong may kasalanan din ako. Pinigil ko na hindi marinig ni Nam ang aking pagiyak at patuloy na nakinig. Sinabi niya na umiiyak na lang gabi-gabi si Frin hanggang sa kinansila ng mama niya lahat ng schedule at nag-focus sa anak niya. Pinarehab niya si Frin. Araw-araw ay binibisita at laging nakatulala ngunit hindi sumuko ang mama niya. Medyo naging okay lang din si Frin noong sinabi ng mama niya na may minahal din siyang babae. Kinuwento lahat ng mama niya ito kay Frin araw-araw hanggang sa makalabas siya. Napansin kong napaiyak si Nam sa kwento niya. Sinabi ko sa kanya na kung gaano ako nagsisi sa mga nasabi ko kay Frin. Hindi ko alam na gano'n na lamang ang naging epekto nito sa kanya. Nung nakalabas si Frin sa rehab ay naging malapit siya ulit sa mama niya. Close naman talaga sila kaya lang sobrang naging busy at naging workaholic ito. Kaya daw ito naging pasaway para mapansin lang ng mama niya. May isang araw daw na umiiyak na naman si Frin bigla. Nagmakaawa na kung pwede bigyan siya ng bawal na gamot sa mga pagkakataon na hindi niya kinakaya ang mga iniisip nito. Palagi siyang niyayakap at binibigyan siya ng oras ng mama niya. Dahil aanhin naman daw niya yung maraming pera kung mawawala naman daw ang nag-iisa nitong anak. Hindi ko kinaya lahat ng mga nalaman ko. Nagsinungaling ako at sinabi ko kay Nam na matutulog na muna ako. Humagulgol ako sa pag-iyak. Sobra akong nasaktan sa mga narinig ko. Buti na lang talaga at nagkita kami ni Nam at nalaman ko lahat ng yun. Ang sakit-sakit ng nadarama ko. Napahawak ako sa dibdib ko para patahanin ang puso ko subalit nadurog ang buo kong pagkatao sa nalaman ko. Sobra kong nasaktan si Frin. Sobra kong nasaktan ng nag-iisang babae na minahal ko. Kinabukasan ay hindi ako nag-almusal.
Umalis ako ng maaga at naghintay magbukas ang mall. Napaisip ako na kaya pala walang kahit anuman na post si Frin ng mga panahong iyon. Walang araw na hindi ko binibisita ang social media accounts ni Frin. Kahit minsan, hindi ko nakalimutan si Frin. Kahit minsan, hindi nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Nakatayo ako sa may manikin na parang wala sa sarili pagkatapos kong tinulungan ang sales lady sa mga tanong nito. Hindi ko alam kung ilang oras na ako dun nang mapansin kong may nakatitig sa akin sa di kalayuan. Tinatawag ako sa taas at sinabing gusto daw ako makausap ng boss namin. Kinabahan ako dahil si Frin lang naman yon. Pagpasok ko ay pinaupo niya ako. Seryoso at may sinasabi na hindi ko mawari. Nakikinig ka ba? Nang harapin ko siya ay bigla siyang napatigil. Kalmadong itinanong niya kung bakit maga yung mga mata ko. Sinabi ko sa kanya na kung bakit niya ako ipinatawag. Hindi ko sinagot ang tanong nito. Tumayo siya at umupo sa lamesa. Yumuko siya ng konti para makita at matitigan ang nangyari sa mga mata ko. Sino may gawa niyan? Yung asawa mo? Tanong na may palihim na kuryosidad. Ha? Ma'am? Wala po akong asawa. Napaatras siya ng konti at napalunok. Lumingon siya sa pader at nagtanong ulit. Sino yung nakita ko nung isang araw na may bit-bit na baby? Kuya ko yun. Nakaharap pa rin ang mukha niya sa pader, pero bumalik ang titig niya sa akin. Ha? Wala naman akong nakitang kuya mo dati. Sinabi ko sa kanya na sa England si kuya nag-aral at nakapag-asawa na rin. Tumayo si Frin at binuksan yung pinto. Tiningnan kung meron bang tao na paparating. Isinara niya ito at bumalik sa pag-upo sa mesa. Bakit ka nakatulala kanina? Alam mo bang pwede kitang tanggalin sa trabaho? Hambog na sabi nito. Alam kong gusto niyang malaman kung bakit namamaga itong mga mata ko kaya niya ako tinatakot. Nagkita kami ni Nam kahapon. Nagulat si Frin. Hindi siya kumibo. Tumayo siya at naglakad. Hinarap niya ang pader na glass kung saan makikita mo ang mga tao at sasakyan na nasa labas. Patawarin mo ako, Frin. Tumulo ang aking mga luha. Napalunok at hindi na napigilang humagulgol ng iyak. Lumuhod ako sa kanya na sana ay mapatawad niya ako sa mga nasabi ko nung gabing yun. Na sobra lang akong nasaktan. Hindi ko ninais at inakala na madurog ang buhay niya sa mga nasabi ko at nagsisi ako sa lahat ng yun. Handa kong gawin lahat at handa ako sa anuman na parusa na ibibigay niya. Pinatayo ako ni Frin. Umaagos ang mga luha nito. Tiningnan niya ako na may halong pananabik at walang kahit na anong bahid na puot sa mga mata nito. Niyakap niya ako ng mahigpit. Mga yakap na kay tagal kong hinintay. Humagulgol siya ng iyak na tilay ang mga luha nito ay galing sa nakatagong parte ng kanyang pagkatao. Niyakap ko rin siya ng sobrang higpit at pinaramdam kong gaano din akong nanabik na makita siyang muli. Sinabi ko sa kanya na sobra ko siyang minahal at
Siya lang ang nag-iisang babae na nagpatibok at nagyanig sa buo kong pagkatao. Hinarap niya ako at napangiti na kay tamis. Sinabi ko sa kanya na kung pwede ay magsimula kaming muli. Napaatras siya bigla at tumahimik. Kinabahan ako. Hindi siya nagsalita. Hinarap niya ang glass na pader at napabuntong hininga. Ilang segundo ay humarap siya sa akin at sinasabing, "Strict ang parents ko eh." Sabay kindat. Nakahinga ako ng maluwag at napangiti. Ito yung free na nakilala ko noon. Humakbang ako na isang talon at sinugaban ko siya ng matinding halik. Kinarga niya ako at pinaupo sa mesa. Hinarap niya ako at sa nakikita ko, sobrang saya ng mga matang nakikita ko. Isinandal niya ang kanyang noo sa noo ko. Napapikit kaming dalawa na nakangiti. Para kaming nakalutang sa mga ulap. Marahan niya akong hinalikan. Halik na kay lambot. Mga halik na kay tamis. Mga halik ng pananabik. Ayokong mahinto ang mga oras na yon. Ngunit naisip ko na may trabaho pa akong aatupagin. May kumatok sa pinto at dali-dali kami ni Free na nag-ayos at umupo sa naaayon. Sinabi ko sa kanya na babalik na ako sa trabaho at kung may kailangan ay tumawag na lang sa department namin. Ngumiti si Free na hindi maialis sa mga mata nito kung gaano siya kasaya. Parang nakalimutan namin yung isang empleyado na pumasok nang biglang nagsalita ito. Ay agad naman akong lumabas. Maya-maya ay tumawag nga si Free sa department namin at nagyaya mag-lunch. Kumain kami sa isang restaurant sa labas ng mall para walang magsuspetsa. Sa mga hindi nakakaalam, ang Thailand ay open sa gintong uri ng relasyon. Hindi man sang-ayon ang lahat pero marami dito ang mas nakakaunawa sa kagaya namin na magaganda ang girlfriend. Kinuwento sa akin ni Free kung paano niya pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa Amerika siya dinala ng mama niya nung nakalabas siya sa rehab. Medyo mahiya sa pagkasabi niya nito, pero hinawakan ko ang mga kamay niya at sinabing hindi na mangyayari yon dahil nandito na ako sa tabi niya. Araw-araw kaming nakikita ni Free. Minsan sa malayo ay kinikindatan lang ako nito. Minsan naman ay pinapatawag niya ako sa office para mahalikan at mayakap. Isang araw galit na galit si Free dahil hindi ko naibigay ang mahalagang dokumento na kailangan sa meeting mamaya. Kinabahan ako dahil hindi ko naman nakitang nagalit siya kahit dati pa. Pinatawag niya ako sa office. Dali-dali akong sumakay sa elevator patungo sa pinakatuktok na floor ng mall kung saan nandun ang office ni Free. Kumatok ako na may halong kaba at binuksan yon. Hindi ko nakita si Free ngunit may narinig akong nag-lock ng pinto. Niyakap niya ako sa likod at inamoy ang liig ko. Napangiti ako dahil amoy pa lang ay alam na alam kong ang pasaway na girlfriend ko yon. Hinarap ko siya at hinila niya ang bewang ko papalapit sa kanya. Hinahawakan ko yung mukha niya at hinalikan ko siya ng dahan-dahan. Pinalambot ko ang aking mga labi. Kinagat naman yun ni Free. Napaatras siya sa pader at ipinalit ako sa posisyon. Idinikit niya ako sa pader at hinalikan ang aking leeg. Parang bumalik yung unang pagkakataon na may nangyari sa amin. Napangiti na lamang ako at dinaramdam ang mga paggalaw ng katawan nito. Itinulak ko si Free, sabay sabing, "Paano yung meeting?" "Cancel na yun. Mas importante to." Napakagatlabi siya at isinusubong mukha sa dibdib ko.
8:00 pa lang ng umaga ngunit parang tirik na tirik ang araw sa init na nararamdaman ko. Hinawakan niya ang puwet ko at pinisil ito. Hinaplos hanggang sa mga hita ko. Hindi na namin namalayan ang oras. Hingal na hingal kaming dalawa. Hinubad ni Finn ang kanyang saplot na damit at nakita ko ulit ang maliit na tattoo na nasa baba ng kanyang dibdib. Napangiti na naman ako at hinubad ang naiwang saplot sa katawan niya. Nag-aalab ang aming mga damdamin. Naglakbay ang mga kamay nito sa ilalim ng palda ng uniform ko. Napaungol ako at napahawak sa dibdib ni Finn. Binuksan niya ang mga botones ng aking uniforme gamit ang isang kamay lang. May hinawakan sa likod at biglang natanggal ang aking bra. Maya-maya ay tumayo si Finn galing sa pagpatong sa akin at hinila niya ako. Hinalikan niya ako sa labi na may lagkit at binulungan. Bihis na tayo. Napangiti kaming dalawa. Tiningnan ko ang aking relo at nagulat. 3 oras din akong nawala sa aking pagtatrabaho. Napatawa si Finn habang nagbibihis. Sinabi niya na wag daw akong mabahala dahil siya naman ang boss. Hawak daw niya ako sa liig, sabay tawa na nanunukso. Ilang buwan ang dumaan at nagpasya si Finn na sabihin at ipakilala ako sa mama niya. Nayanig ang mundo ko. Hindi ko alam paano haharapin ang mama niya lalo na't ako ang dahilan sa lahat ng pinagdaanan ni Finn. Nagpa-schedule naman kaagad ito at timing sa araw ng day off ko. Ngayon ko lang makikilala ang mama ni Finn. Kabado akong nakaupo sa harap niya habang nagsasalita ito. Si Finn naman ay nasa tabi ko at tumatango sa sinasabi ng mama niya. Para akong nabingi sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Hinawakan ni Finn ang mga kamay ko sa ilalim ng mesa at medyo nakahinga ako ng kaunti. Sinusulyap-sulyapan ko lang ang mama niya. Sobrang ganda din ito. Alam kong nagmana si Finn sa kanya. Matangkad, maputi, ang elegante niyang umupo at magsalita. Napansin ko naman kung gaano kasaya at excited si Finn sa araw na ito. Maya-maya ay tumayo si Finn upang mag-CR. Para na akong sasabog sa kaba. Kinamusta ako ng mama niya at napansin na namumula ang aking tenga. Sinabi niya sa akin na wag daw akong matakot. Hindi naman daw siya nangangagat at napangiti ako. Nagkwento siya na lumaki si Finn na sila lang talaga dalawa. Sweet na bata daw ito. Sinisi niya ang kanyang sarili kung bakit nagkaganoon na lang si Finn. Noong mga panahon na kailangan niya magtrabaho, naisubsob ang sarili sa mga negosyo. Nawala ng oras sa kanyang anak at parang naiwan niya si Finn sa ere. Si Finn daw ang klase ng tao na kailangan mong yakapin araw-araw at iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Malungkutin daw kasi si Finn. Baka daw kasi sa paglaki nito na wala siyang ama na nakagisnan. Nakita kong maluha-luhan niyang sabi ito. Naramdaman ko kung gaano niya kamahal ang anak niya na mas pipiliin niya ito kaysa sa anumang negosyo. Sinabi niya na wag ko raw sisihin ang sarili ko. Nagpapasalamat daw siya sa akin kasi alam niyang nasa mabuting kamay si Finn. Biglang nabasag ang anumang kalasag na binalot ko sa puso ko at hinayaang matunaw sa mga sinabi ng mama niya sa akin. Nang nakabalik na si Finn ay naabutan niya kaming nagtawanan ng mama niya. Naikwento din kasi nito na dati na nagkanobya din siya ng babae. Nagpatuloy ang araw na yon na kay saya. Hinatid ako ni Finn sa bahay namin at napangiti naman si mama dahil tandang-tanda niya ang mga mukhang iyon.
Nagmano si Finn kina mama at papa. Pinapasok siya sa amin at nabutan pa niya si kuya ko na hindi pa umuwi sa England dahil hindi makapagdesisyon kung kailan talaga babalik. Hindi ko sinabi kay mama ang sa amin ni Finn, subalit sa pagkakaintindi ko ay parang alam na alam niya kung anong nangyayari sa pagkatao ko. Ika nga, mother's instinct. Alam ng mga magulang natin kung ano tayo. May iba hindi tanggap pero si mama, ramdam kong tanggap nila ako. Ngumiti si mama sa akin at pinaupo sa tabi ni Finn. Si papa naman, kumuha ng alak at mag-iinom daw sila ni kuya. Kumuha ko ng baso at sinabayan namin sila. Kay sarap sa pakiramdam. Kompleto na ang puso ko. Tiningnan ko silang nagtatawanan at naghaharutan sina mama at papa. Si kuya naman pinakarga sa akin si baby dahil nagising ito at tulog ang asawa niya. Nagpatuloy lang iyon at doon ko na pinatulog si Finn. Nakahiga siya sa mga braso ko, nakangiting nakatingin sa pader. Beck? Salamat ha? Salamat saan? Hindi siya kumibo. Nang tiningnan ko ay nakapikit at mukhang nakatulog na ito. Matutulog na sana ako nang may biglang pumasok sa isip ko. Ginising ko si Finn at nakapikit na nagsalita. Bakit, Beck? Paano yung kausap mo sa phone doon sa elevator? Yung namimiss mo at love mo? Huy! Beck, ikaw ang pangalawang babae sa buhay ko. Si mama yung isa. Napaisip ako at natatawa. Kinabukasan ay sobrang dami ng tao sa mall. Pag may artista kasi, dumudumog yung mga fans at naghihiyawan. Sumilip ako sa dalawang babae na parang magkasintahan na nasa stage at biglang tinawag yung pangalan ko na kung pwede ay umakyat ako sa stage. Lumingon yung mga tao at yung mga nakakilala sa akin na empleyado. Sinigawan nila ako na ang swerte ko daw dahil makakasama ko ang dalawang artista na to sa stage. Hindi ko naman sila kilala. Nang makarating sa stage ay lumabas si Frin. Nagpakilala siya at sinabing girlfriend niya daw ako. Naghiyawan ang mga tao lalo na't halos puro kababaihan ang nandun na alam mo namang mga babae din ang gusto. Biglang lumuhod si Frin sa harapan ko. May dinukot na susi at sinabing, Bek-bek ng buhay ko. Accept this key, for it is the key to my heart. Itong puso ko na ang gustong makasama ay ikaw sa habang buhay. Naghiyawan ang buong mall. Hindi ako makahinga. Tumulo ang mga luha ko at hinawakan ng susi sabay sabing, Oo naman. Nagpalakpakan ang mga tao at niyakap ako ni Frin. Wala akong narinig sa kaba at saya. Ang tanging nakikita ko lang ay isang pasaway na nasa harap ko. Nagpakasal kami ni Frin kasama ang mga pamilya at kaibigan namin. Nandoon din si Nam Karga ang baby, pangalawang baby nito at ang naging asawa niya. At ang susi? Susi yon sa bahay na ipinatayo ni Frin para sa aming dalawa. Dito na nagtatapos ang kwento. Thank you po sa pagbigay ng oras na makinig sa handog ng Finn Becky Stories. Sana po ay nagustuhan ninyo and
Please subscribe para ma-update sa mga isusulat ko pa na kwento that will exceed our imagination sa mundong tanggap tayo at sa Free Becky World. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything.